Okay, magandang araw sa ating lahat. So ngayon ang gagawin natin ay different types of roofs dito sa Revit para malaman natin kung ano yung mga gagawin natin when it comes to roofing. So ang una natin gagawin is etong shed roof na to. Okay? So for us to do that, nakikita nyo nakagroup yung aking wall models. Okay lang yan. So kung gusto nyo, i-group nyo din later on yung gagawin ninyo kasi ginawa ko to para mas madali akong mag-copy nung mga walls natin para sa ating discussion for today. So, let's go to roof by footprint. Okay, tatanungin niya kung sa level 1 o kung sa level 1 ba ang gagawin natin. So, click lang natin yung level 1 kasi yan lang naman yung pinakamataas na level natin. So, supposedly kung bungalow or single story yung ginagawa natin is ano lang naman yung the next na story yung gagawin natin. So, okay. Ulitin natin ulit. Roof by footprint, level 1, okay? And then, dito sa my basic roof natin, edit type natin yan, duplicate natin, and then gawa tayo ng 200 mm na roof. Okay, click OK, and then edit natin to, palitan natin to ng 20, ito is 75, okay? And then, click OK, apply, okay. So, meron na tayong basic roof doon na 200 mm roof. Ngayon, mag-overhang tayo ng 900 mm and then undefine natin tong slope na to. So, click natin yan dito sa labas. Yan. Yan and yan. Okay, ngayon dito sa likod, click natin yung modify. Dito sa likod, gawan natin yan ng slope. So, i-define natin yung slope na to. Okay, and then check natin ito. So, pag check nyo yan, medyo parang mataas. Para sa akin, parang mataas yung ating shed roof. Ang gagawin natin dito is select nyo to and then palitan nyo yung slope nya into 15%. Okay, or whatever na gusto nyong slope nya. So, pag click ko to, nag-apply na siya. Nag-automatic siya nag-apply pag matagal mong hindi clinic yung apply. So, yan yung ating shed roof. And then, the next thing na gagawin natin is select natin tong group natin, edit group natin, and then i-hover nyo tong wall na to, and then click nyo yung tab once. Pag nag-highlight silang lahat yung wall, nag-highlight lahat yung wall, click nyo na yun. Okay, so magiging blue lahat yan. And then attach to top natin. So select natin yung ating roofing. So select natin yan, ma-attach silang lahat. And then click finish. Okay, so yan yung ating shed roof. Okay, next naman natin gawin is gable roof. Ito napakasimple lang na gawin. So, ang gagawin natin dyan is, punta ulit tayo dito sa roof by footprint. Click natin yan. Tatanungin niya ulit ng level 1 kasi hindi tayo gumagawa dun sa level 1. So, nandito kasi tayo dun sa 3D natin. So, yes lang yan. And then, pick natin itong mga walls. Ayan. So, kung na-accidentally na-pick nyo dun sa loob yung overhang niya, flip nyo lang yan. And then, sa labas na lahat yung selection niya. And then from there is modify natin to and then select natin tong dalawang side na yan kasi yan yung i-define natin yung slope niya. So check nyo yung define slope and then finish nyo na yung editing natin. Okay? From there you have this gable roof. So, there are two ways na pwedeng mapalitan yung slope nito. You can do so by changing this slope or pwede nyong itaas baba yung ating slope dito. Pag taas baba nyo to, pag binitawan nyo yung inyong mouse, okay, napapalitan din yung slope doon. So, ganon. And then, the next thing that we need to do is i-connect natin sila. So, edit group natin yan and then hover natin to and then click tab, select, and then attach to top. Then select yun natin yung roof. And then finish. Yan. So connected na siya lahat. Yan yung ating gable roof. So next natin is tong flat roof na to. Okay, yung flat roof natin is medyo may mga pedestal yan. Okay, so ang gagawin natin dyan is click natin tong roof by footprint.
Ngayon, level 1, same as before. And then, basic roof. And then, wag tayong mag-overhang. Okay, zero natin yan. Pero i-check natin itong extend to wall core. So, anong ibig sabihin nito? Pagpunta natin dito sa level 1, punta tayo dito sa flat roof. Pag makikita nyo, pag highlight nyo is yung wall core niya is nandyan. Okay. Hindi ko pa pala na-check. So, extend to wall core. Pag chinek ko to, lalagpas siya doon sa, or kakain siya doon sa wall natin. So, ang kukunin natin is itong pinaka, anong tawag dito? Yung pinaka loob na wall core natin. Kasi nga may plaster yan, di ba? Tapos CHB, tapos plaster. So, ito. Yan. Click natin yan. 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 And yan. Okay? And then, click, check lang natin. Yan. So, pagdating nyo sa 3D, ganyan yung magiging itsura niya. Parang nakapatong siya doon sa wall natin. Pero ngayon, edit natin tong wall na to. Select natin yan and then edit group. Kasi naka-group sila. Ang gagawin ko dito is hover ko to and then select tab. And then select ko silang lahat. And then, itataas ko yung top offset niya into, sabi natin, 500. Okay? And then, apply. Okay. So, yan yung ating wall. Pero, hindi kasi siya naka-line. So, may line tayo dito, di ba? Nakikita nyo may mga lines. Pero dito, parang hindi siya naka-connect. Kaya, ang gagawin natin dyan is modify natin to and then click natin tong join. Okay. Select natin yung ating roof and then select natin itong pag gusto nyong lahat ng wall is kasama, control nyo lang yan, magbabago yung icon nung nandun sa may arrow natin, and then pag click mo yung control key, magiging parang multiple join, or click mo lang tong multiple join na yan, masiselect mo sila madami. Yan. Okay? So, para makita mo kung naging wall na nga siya, ayan makikita. Kung minsan nagkakaproblema yung ano natin. Pero mamaya, pag finish ko yan, magiging, anong tawag dito, magkakaroon pa rin ng roof yan. So, finish yan, and then yan yun. So, meron pa rin yung roof. So, nagkakaproblema lang dun sa, maybe yung sa graphics natin. Okay? So, yan yung ating flat roof. So, next natin is tong hip roof. Ito yung pinakamadali kasi parang ito yung default ng paggawa ng roof dito sa ating Revit. Okay? Balik tayo dito sa architecture, roof by footprint. Okay, level 1, of course, yes. And then, overhang tayo ng 900. And then, define slope natin. Okay? Click nyo na agad-agad dyan pag hip roof yung gagamitin ninyo or gagawin ninyo. Yan, select na natin to. Dapat nasa labas yung ating overhang and then click. So, lahat dapat meron siyang slope. And then, finish natin ito. Yan. So, yan na yung ating hip roof. Ngayon, ito, mga to hindi naka-group. So, hover nyo to pag nag-highlight, tab key, then select, and then attach top. Ayan. So, na-attach na yan. Okay? Ito, ngayon, so yan yung ating hip roof. So, next natin is tong hip and valley roof natin. So, ito is a combination of the hip roof and the gable roof. So, para magawa natin yan is, punta ulit dito tayo sa roof by footprint, level 1, same as before, and then, okay lang na naka-define slope natin, and then overhang. Okay, select natin lahat, yung ating wall, yan, okay, yan. So, naka-select lahat yung ating wall, and then, ito yung, footprint ng ating, roofing. And then, ang gagawin natin dyan is i-modify natin, pero i-unselect natin ito. I-select natin to, and then i-undefine natin yung slope. Okay? So, ang gagawin yan, pag chinek ko to, magiging gable roof itong part na to, and then hip roof itong part na to. So, click check. Yan. So, naging ganyan yung itsura
ng ating hip and gable roof. Okay? So, hindi pa yan naka-attach. So, ang gagawin natin is select or hover nyo yung mouse nyo dyan sa wall natin and click tab. So, para ma-select silang lahat and then select and then attach to top. Yan. So, nag-attach na sila lahat. So, yan yung ating hip and gable roof. Dito, hip and valley roof. Pero, pwede natin palitan to ng hip and gable roof. Click OK. Okay. So, yan yung ating hip and gable roof. Okay. So, next na gagawin natin is itong jerkin head roof. Pag tinignan natin dito sa level 1, yan, itong jerkin head roof na to. So, madali lang to. Para lang siyang itong hip roof pero medyo mas mataas yung isang part ng kanyang hip. Okay? So, gawin natin ito. Go to roof, roof by footprint. Yes lang natin yung level 1 na yan. And then, select natin itong mga walls natin. Okay? So, naka-define slope silang lahat. Bear in mind. And then, ang gagawin natin is modify nyo yan. Select nyo tong dalawa na to. Okay? And then, ang gagawin natin dyan is itaas natin yung plate offset from base. So, sabihin natin mga nasa 1,000 yung ating offset. Click apply. So, hindi nyo pa makikita dito ngayon. Pero pag chinek natin to, magiging ganyan yung kanyang itsura. And then, the next thing that we need to do is dito tayo sa may hover nyo tong wall natin and then click tab and then select and then attach to top. Yan. So, para ma-attach siya dun sa ating wall and roof. Okay? So, yan yung ating jerkin head roof. So, yung next natin gagawin is itong number 7 which is yung M-shape roof natin. So, para magawa natin ito, punta tayo dito sa roof, roof by extrusion. Ngayon, magtatanong siya ng work plane. Okay? So, pick a plane tayo. Ito, pick a plane. Click OK and then select natin tong wall na yan. So, ibig sabihin yan, yan yung plane na pagdodrawingan natin later on. So, click natin yan. And then, yung roof reference level and offset natin is, yun, dito sa level 1, offset is 0 nyo na lang. Click OK. So, yung M-shape roof natin is magiging parang M siyang pag ganon. So, ang gagawin natin dyan is gawa tayo ng line dito na pataas. Escape. And then, dito sa pinakagitna, align ulit. And then, align ulit dito sa dulo. Okay. Ngayon, tignan natin kung ano yung pwedeng mataas. So far for now, ganun muna yung gawin natin. Gawa tayo ng line na parehas dun sa pinakamababa. And then, ang gagawin natin dito is hanapin natin yung gitna nitong dalawa na to. So, diagonal natin yan. So, para makuha natin yung kanyang gitna. So, ito yung gitna. And then, taas. And then, another one here. Pag ganon. And then, kunin natin tong gitna nito. Pataas. Yan. So, from there, pwede na tayong gumawa ng line natin. Dito sa part na to. Sa gitna. And then, sa part na yan. Pag ganon. Ba't di nag-ano yun? Hindi siya pumunta dun sa gitna. So, ito. Select nyo to. Papunta dun. Okay? And then next is line ulit. And then there. And then dito sa gitna. And then dun sa dulo. Sa dulo. And then there. Okay? So, the next na gagawin natin is i-delete natin yung mga hindi na natin kailangan na lines. So, yan. Yung ating M-shape na gagawin. So, gusto kong i-overhang siya dito. So, i-move lang natin to ng mga 3 meters. Yan. Dito din sa kabila, 3 meters din. Yan. Okay? And then, click natin yung, i-finish na natin siya. So, pag finish nyo, nakikita nyo, pupunta siya dun sa pinakadulo kasi may model pa dyan. Ewan ko kung ano nangyari sa Revit. Ganyan yung nagiging kanyang behavior. Pero, okay lang din yan. Punta tayo dito sa level 1 and then ang gagawin natin dito is i-move natin ito dito sa ganyan.
So, eto, dapat may overhang din ito. Yan. So, pagpunta natin yung 3D, ganyan yung magiging itsura niya. Ngayon, i-connect na lang natin yung mga walls natin. Hover nyo to, click tab, select, and then attach top base to the roof. So, yan na yung ating M-shape na roofing. So, next natin is yung number 8 natin, itong mansard roof. Itong mansard roof is composed of 2 roofs. So, ang gagawin natin dito is punta tayo dito sa roof by footprint, and then click nyo lang yan, yes. And then, ito is overhang, define slope. Okay, naka-define slope dapat lahat yung ating gagawin. So, click natin tong wall na yan, ito, this, and this. And then, maybe punta tayo dito sa level 1. Okay, etong part na to. Ang gagawin natin dito is, dito naman sa loob yung gagamitin natin. So, click natin itong rectangle na yan. And then, siguro, undefine natin yung slope niya. And then, mag-offset siguro tayo ng sabihin natin 500. And then, click natin tong nasa loob. Yan. So, dapat na yung loob yung i-offset natin, hindi yun sa labas. Parang ito. So, click nyo yung space key. So, sa loob na siya mag-offset. Yan. So, ang gagawin na, pag click nyo yan, magiging ganito yung kanyang itsura. Yan. So, gusto natin mas mataas ito. So, maybe slope natin siya ng mga 50. Yan. Click apply. So, nag-apply na siya agad-agad. Nag-automatic yung application natin. And then, next natin is gagawa ulit tayo ng roof natin. Roof by footprint ulit. Yes lang natin yung level 1 na yan. Pero rectangle yung gagamitin natin. So, balik tayo dito sa level 1. And then, click natin itong pinakadulo ng butas natin na yan sa kadulo nito. Yan. Okay. And then, dapat naka-define pala yung slope nito. So, modify natin. Select natin itong mga to. And then, define slope natin sila. Okay, 30 is okay. Check natin mamaya kung tama. Then, click Finish Edit Mode. Okay? And then, pagpinta natin sa 3D, nasa loob pero siya. So, dito, hindi mo siya basta-basta ma-move. Kasi pag hinatak mo to, tataas lang yung slope ng ating roofing. For us to do that, balik tayo sa level 1 or punta tayo dito sa level 0, and then hahatiin natin siya, magkakaroon tayo ng section view. Okay, punta kayo dito sa section na ito, yung shortcut nito, and then click mo yan, and then hatiin mo sa gitna. Doesn't matter kung kahit nasaan. So yan. And then pag naglagay ka kasi ng section view, sakop niya lahat hanggang sa dulo. Yan yung language na ginagamit ng ating Revit. So, i-move mo to, i-drag mo to, papunta dyan. Para ito lang yung makita niya. Hindi nakasama yon mga yon. Okay? And then, para makapunta ka doon, pwede kang pumunta dito sa sections, dito sa section 1 na yan, or i-double click mo na lang tong arrow na to. Yan, pupunta ka dyan. So, ito yung ating roof na ginagawa. So, para maitaas natin ito, click nyo tong roof na yan, and then magkakaroon siya ng dun sa modify, and then kailangan nating i-move ito. So, select nyo itong pinakadulo na to, papunta doon sa tuktok. Iyan. Okay? So, meron tayong ganito. So, mas maganda kung combine sila o join sila. So, click natin itong join, and then select nyo to, and then select nyo itong roof na to. So, pag select nyo yan, makikita nyo isang buong roof na lang yung itsura o sinection siya. Pero, nasiselect pa rin yan isa-isa. Yan. Okay, so ganun. So, yung pagpunta natin 3D, ganyan yung itsura niya. Okay? So, the next thing that we need to do is yung i-connect na lang natin yung mga walls natin. Hover nyo yan, click tab key, select, and then attach to top. Dito lang naman sa isang part niya. Yan. So, pagpunta nyo doon sa section, naka-attach na siya doon. Okay? So, yan yung ating mansard roof. Okay, so next na gagawin natin is itong number 9, salt box roof. Madali lang yan. Punta tayo dito sa level 0. Ngayon, i-move natin ito. Medyo i-gitna natin ng konti. Kasi nagkakadikit na sila doon sa ating mansard roof. Okay? And then, we go to 3D. Ang gagawin natin dito is,
Punta tayo dito sa architecture and then roof. Roof by footprint. And then level 1, okay lang yan. And then gawin na natin yung roof natin. Select lang natin yan kasi naka 900 naman yon. And then naka-define yung slope natin. Okay, select, and then select. Ngayon, dito tayo sa modify. Select natin tong dalawang side na to. Or kung pwede din sa kabila din, pwede rin naman. Baka yung bahala kung yun yung gusto nyo. Pero gusto ko dito sa dalawang side na to para kita yung ating salt box roof later on. Ngayon, i-define natin yung slope niya. 30. So, naka 30 na siya agad-agad. So, itong isa is bababaan ko yung slope niya. Sabi natin 15. Okay? Yung sa kabila is 30. So, pag chinek ko to, magiging ganyan yung itsura niya. Uneven sila. Okay. Salt box pa rin naman yan. Okay. Pero I will go further para makita nyo yung pagkakaiba nila. Itong part na to iaangat natin. So, select ko to and then edit footprint. Itong part na to is yung offset ng base natin is itataas ko siya ng sabihin natin 1.5. Okay. Apply. And then hopefully makita natin yung itsura niya. Yan. So, ganyan yung ating salt box roof. Yan ang gagawin na lang natin is hover natin to and then click tab, select, and then attach to top. Yan. So, yan yung ating salt box na roof. So, nandito na tayo sa pang 10 natin. Sawtooth na roof. Itong sawtooth roof is almost the same siya nung ating M-shape na roof. Yun nga lang, para siyang salt box roof na ang itsura. So, uneven sila. Hindi sila parehas na parang M na ganyan. So, as the term implies, para siyang yung ngipin ng ating mga lagare. Okay? So, for us to do that, punta tayo dito sa roof by extrusion, and then pick a plane. Then, pipick natin tong nasa harapan. Yan. Okay lang natin yan. And then, we create the line. Okay? So, from there, create tayo ng ganyan. Okay? Para very drastic siya. Yan. And then, ang gagawin na lang natin dito is click natin yung modify, select this line, and then, i-copy natin sila. Select natin yung dulo, tapos connect natin yung dulo, and then, another dulo. Okay? So, medyo ano siya, kulang siya. So, ang gawin natin is Control Z. Etong part na to is ilagay natin to. And then, baba natin din. And then, i-trim extend na lang natin sila. Yan. And then, select natin to, copy ulit. And then, dulo. And then, dulo. So, parang sobra naman siya ngayon. Anyway, itong tatlo na to is i-move natin siya dito para magkaroon ng overhang yung part na dito. Okay, so pag natapos nyo to, i-check nyo lang to, and then cancel natin yan. And then magkakaroon ulit siya ng ganun. Same as dun sa M-shape roof natin kanina kasi lumalagpas. Okay, para gawin natin yan is i-select na natin tong roof na yan, and then babaan natin dito. Okay, maybe babaan natin din dito para mapantay sila. Then pagpunta nyo ng 3D, yan na yung ating sawtooth roof. Ngayon, hover nyo to, click tab, select, and then attach natin dun sa top base natin. Okay, so you have done your sawtooth roof. So yan yung ating another set ng roof natin. Okay, so we are now in our 11th na roof type. Ito naman is sinatawag na drop eave roof. So, ano nga ba yun? So, later on, makikita nyo kung bakit siya drop eave roof. Okay? Punta tayo dito sa may roof natin. Then, roof by footprint. Okay, level 1. Yes lang yan. Siguro dito, babaan ko siya ng mga 500 lang yung overhang natin, and then undefine natin yung slope kasi later on manual natin siyang i-define.
So from there, click natin yan. Yan. Lahat ng wall natin, i-click natin. Yan. And then there. Okay, from here, click nyo yung modify. Etong dalawa lang na to, yung ating i-define ng slope. Click nyo to, and then click check. Then, ganyan yung magiging itsura niya. Kaya nga drop if, kasi ito yung pagkukuhanan niya ng level niya. Parang ito yung may beam, tapos bababa siyang ganun. So, para ma-connect natin yung wall sa roof, select, hover natin dito, and select tab once, then click, and then attach to roof natin. So, yan. Okay? So, yan ay yung ating drop if na roof. Okay, so ang next natin na gagawin is yung ating butterfly roof. Okay, dito sa butterfly roof is magiging dalawa siyang roof na parang libro. Okay, so for us to do that, punta tayo sa roof, roof by footprint, and then level 1, click lang yan. And then, ang gagawin natin is, eto na, sa line na to. Okay? Balik tayo dito. Punta tayo dito sa level 1, para mas madali. Okay? Hanapin natin yung pinakagitna. Yan. Pupunta doon. Okay? And then, from there, mag-offset tayo ng mga 900. Okay? Dito. And then, offset natin dito sa may wall natin. So, pag nasa baba, yung line ninyo, click nyo lang yung space key para tumaas. Yan. So, from there, yan. And then, dito. And then, here. Okay? And then, gagawin na lang natin dyan is, i-trim natin. Trim and extend dito. Trim and extend doon. Ngayon, modify natin to. Select natin tong gitna. And then, ito yung i-define natin ng slope. 30 degrees. Okay lang din yan. Or, baba natin siguro ng 15 degrees. Ayan. So, pag select natin ito, 15 degrees. Okay. Click. Check. Okay. And then, pag punta yung 3D, ganyan yung magiging itsura niya. So, ang gagawin natin dito is i-mirror natin. So, babalik tayo dito sa level 1. And then, dito sa level 1, pag select nyo yan, meron ulit kayo ditong yung sa modify tab natin. And then we will do is yung ating i-mirror natin. There are two types of mirrors dito. Pag meron na kayong access point, pwede nyo gamitin ito. Pero since wala pang access point at ito yung pinaka nagagamit ko din, gagamitin natin yung mirror draw axis. Click nyo to and then you draw your axis here and then axis dito sa dulo. Yan. So, ano na siya, na nagsama na sila. So, since different entity sila, ang gagawin natin is i-join natin tong dalawa na to. Select ito, and then select ito. Para magiging minsanan ang kanyang paglagay ng walls natin. Punta tayo sa 3D. Hover natin to, select tab, select, and then attach to top base. Okay, so hindi pa rin siya. Click OK lang yan. And then, next is attach to top base ulit. Select nyo to. Okay? Click OK lang yan yung warning na yan. Walang kwenta yan. And then, eto na yung ating butterfly roof. Okay, so yung next na gagawin natin is tong curve roof na to. So in reality, saan nga ba siya usually nagagamit? Yung curve roof natin usually nagagamit siya sa mga auditorium. Ganon. So, yun yung gagawin natin for this time. Maybe kasi masyadong dikit siya dito sa kabila. Maybe we go to level 0 and then etong curve roof na to is i-move natin ito. Move and then click natin to papunta dito. Yan. Para sa curve roof, almost the same siya ng ginawa natin dito sa M-shape roof at saka sawtooth roof. Kukuha tayo ng ating plane. So, punta tayo dito sa 3D and then architecture, roof, and then roof by extrusion. And then pick a plane. Ito, pick natin yan. Highlight yan. Click nyo yan. Then click OK. And then, ang gagawin natin dito is itong start and radius arc natin. So, click natin to dito sa pinakadulo niyan.
and then dito sa dulo nito, and then itaas natin hanggang sa mag-click. Yan yung full na half radius nung ating wall. Okay, click nyo to, and then pag meron pang line na ganyan, escape nyo lang yan, and then click check. So ang magiging itsura niyan is hanggang sa pinakadulo na merong model. So balik tayo dito sa level 1, and then i-move lang natin to papunta doon sa ating wall dito. Okay? Kung hindi sila nag-a-align na ganyan, gamitin nyo lang yung align tool natin. Align, select nyo yung line na pag-a-align na niya, and then select nyo to. So nag-align na sila. And then balik tayo dito sa 3D, ganyan yung itsura niya. Next is select natin tong dalawa na to. Okay? And then eto, control select lang yan, and then attach to top. Okay, itong roof. Yan. So yan yung ating curve roof. So next is yung ating clerestory roof. Para magawa natin ito, magkakaroon tayo ng wall dito sa gitna, or not naman sa pinakagitna, pero dito sa taas niya. So pupunta tayo dito sa level 1 kasi yan yung pinakataas niya. Level 0 yung pinakamababa natin. Level 1, and then dito sa clerestory roof natin, gagawa tayo ng another wall dito. Click natin yung wall. Okay, may wall na kasi tayo dyan. Click anywhere na lang dito. So yan, papunta dito. Okay, escape. Maybe ito is i-move natin to ng konti pataas. Yan. Okay. And then balik tayo sa 3D. Okay. Ito is unconnected siya. Okay. Maybe lagyan na lang natin ng 1000 mm. Ayan. Or medyo mababa. Sabi natin 2000 mm, and then apply. Okay. And then from here, pwede na tayong gumawa ng line natin or ng roof natin. Dalawang roof ito. So punta tayo dito sa level 1, and then roof by footprint, pero yung itong yung gagamitin natin. Okay, itong rectangle. And dito sa rectangle, pag click nyo ng rectangle, i-offset natin siya ng 900. Yan. And then select natin itong dulo na to papunta doon sa dulo nito. Yan. And then modify natin, select natin tong dulo na yan. Yan yung i-define natin ng slope. And maybe babaan natin ng 15 yung slope niya. Click check, and then tatanungin niya kung i-attach mo yung wall na to kasi yan yung parang pinaka nagko-connect sila. So i-attach na lang natin. Then okay, and then pagdating niyo sa 3D, ganyan yung magiging itsura niya. Okay? So, next na gagawin natin, medyo parang mababa yung slope natin. Sabi natin, ilagay natin 20. Ayan. So, medyo ganyan. Then, next na gagawin natin is balik ulit tayo. Ganun din ulit. Roof by footprint. Yes. Okay, medyo dito tayo sa level 1. Or, tama. Dito sa level 1 or dito lang sa 3D. Okay? Rectangle ulit. And then, ang kukunin natin naman dito is line pala. Line. And then, laline natin to papunta doon. Wala dapat siyang offset. Yan. And then, next na line natin is may offset na 900. Okay, 900. Ay, 900. Okay, dito. Yan, papunta dito. Baliktad siya. So, click nyo na lang yung spacebar. Yan. Tapos dito naman, papunta dito. Then, yan. So, and then, i-trim na lang natin ni sila. Yan. Papunta doon. Ito, papunta doon. Okay? And then, modify natin. Select natin ito. And then, yan yung i-define natin ng slope. Subukan natin 30 muna. Click, check. So, masyadong mataas yung ating slope. Babaan natin ito ng 15. Yan. So, ganyan yung ating clerestory roof. Ngayon, select natin ito. Pwede natin select lahat.
So, select natin yan, or hover nyo yan, click tab, and then, ito, click tab, select, and then attach to top base. Click nyo to. Okay, okay, click lang, okay lang yan. And then, select, tab, select, and then attach to top base, dito naman sa kabila. Yan, click okay lang yan. So, ito na yung ating clerestory na roof. Eh, ngayon naman yung pang 15 natin is A-frame na roofing. Ngayon, walang nakalagay dyan na wall kasi uunahin natin gagawa ng frame natin. So, para magawa natin yan, punta tayo dito sa level 0. Okay, dito. And then, roof. Then, roof by footprint. Okay, level 0 yung gagawin natin. Papalitan natin ito ng level 0. Ayan, click yes. And then, etong rectangle natin. So, gagawa tayo dito ng rectangle na ganito. Ayan. And then, modify natin etong dalawa na to, yung gagamitin natin as slope. So, define slope natin. Ito, maybe taasan natin ng 50 degrees yung slope niya. And then, check. So, yan yung ating A-frame. Pagpunta nyo dito sa 3D, meron tayong ganyan. So, medyo mababa pa siya. So, medyo taasan natin ito ng mga 70. Yan. Okay? So, yan yung ating A-frame na roof. Ngayon, since kailangan niya ng, ng wall dito, balik tayo sa level 0. Gawa tayo ng wall. Itong wall na to. Okay, so pag ganyan, yan, and then escape natin dito naman sa kabila. Pangatlo. Okay, 1, 2, okay, dito na lang, yan, saka yan. Okay, and then pagpunta nyo sa 3D, ganyan yung itsura nya. So select natin tong dalawa na to, and then attach to top base, click. So, meron na kayong A-frame na roofing. So, yan yung ating A-frame na roof. Okay, nandito na tayo sa ating pang 16. Ito naman yung combination roof natin. Combination roof meaning dalawang type ng roof din yung kanyang gagawin. So, we will be having yung roof ng gable at saka hip roof. So, halos parehas siya ng process ng paggawa natin ng mansard roof. Yun nga lang, magkaiba sila ng itsura. Okay? For us to do that, we go to roof by footprint, level 1, okay? And then, overhang tayo ng 900. And then, define slope natin sila lahat. Okay, yan. Click yan. Dito. Yan. And yan. And then, the other thing that we need to do now is, punta tayo dito sa level 1. Okay. Kasi, kailangan natin gumawa ng rectangle ulit. And then, i-offset natin ito ng, sabihin natin, 500. And then, dito sa loob. Okay. Pero, click nyo yung space bar. Okay, sorry. Kailangan nating undefine yung slope niya. Okay, then click nyo to. And then spacebar nyo kasi kailangan nating invert yung kanyang offset. Yan, para sa loob yung kanyang offset. Then, click nyo tong dito sa dulo. Okay, and then, check. So, magiging ganyan yung itsura ng ating roof. Ayun naman, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng another na roof naman. So, magiging gable naman yung dito. So, balik tayo dito sa level 1. Roof ulit. Roof by footprint. Rectangle naman yung gagamitin natin dito. Naka-undefine yung slope natin and yung offset natin is sabihin natin i-offset natin siya ng 0 na lang. Okay, 0 na lang. 0. Okay, 0. And then, select natin to. And then, sa dulo nito. Ngayon, yung i-modify natin ito. Itong dalawa na to,
na side is i-define natin yung slope niyan. So, taasan natin ito ng konti. Sabi natin 40 degrees yung kanyang slope and then check. Okay, pagdating nyo sa sa 3D, ganyan yung itsura niya. Ngayon, para may itaas natin ito, punta tayo dito sa level 0 and then ulit natin siya. Section natin ulit siya and then click this section. Nandito na tayo ngayon sa ating section view ng ating drawing. So, from here, i-move mo na lang to. Select mo tong roof na yan, move, and then click mo tong taas, pupunta doon dito sa taas. Okay, para mag-combine sila, click mo tong join, select this one and this one. So, connected na silang dalawa. So, meron lang weird something na may connection. But anyway, okay lang yan. And then, balik tayo dito sa 3D. So, meron tayong gap dito. Kaya ang gagawin natin dyan is punta tayo sa level 1. Ngayon, gagawa tayo ng wall natin. So, pagpunta dito wall. Click nyo yung wall. And then, gawa kayo ng wall by center line. Kailangan yung natin is wall face exterior. So, pag-click nyo to, okay, tab key lang yung gagamitin nyo. Tab key para yung sa loob yung pagpupuntahan niya. Then, click dyan. Next is dito naman sa kabila. Okay, click nyo lang. Tab key. Hindi pala tab key. Space bar pala yung gagamitin dyan para mapunta doon sa kabila or sa kabila. Okay, click nyo yan. And then, ang gagawin natin dyan is punta tayo dito sa 3D. Mataas yan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito is select natin tong dalawang wall na yan and then attach to top base natin. Select natin dito sa ating roof. Yan. So, we have now yung ating combination roof which is yung meron na tayong hip roof and gable roof na to. Okay? So, yan yung ating combination roof. So, next natin is cone roof. Pretty straightforward lang naman ito. Ang gagawin natin dito is roof by footprint. Okay, level 1. Ngayon, select natin ito. Yan, meron na tayong overhang doon. Pero, i-define natin yung slope niya. Click natin yung define slope. And then, pag select mo ng wall na to, meron siyang parang half yung nangyayari dito. So, select. Dapat nasa labas siya. And then, another one dito. And then, check mo lang yan. Yan na yung ating cone roof. Yan. Kung gusto mong mas mataas pa siya, select mo to, edit footprint, o hindi na pala, kahit hindi na pala i-edit footprint, taas mo lang to ng ating 50, apply, yan. So, mas mataas na yung ating cone roof na yan. Huwag kayo mag-alala kasi nawawala-wala yung ating dito. Okay lang yan kasi meron tayong problem dun sa ating video card. Okay, so far, yan yung ating cone roof. So, ang next na gagawin natin is etong dome roof na to. Okay? So, ang gagawin natin dyan is download tayo ng ating massing. So, punta tayo dito sa may massing and site. Okay, wala dito. Pero, pwede tayong pumunta dito sa may insert and then load Autodesk Family. Kailangan nyo ng internet para dito. So, load Autodesk Family and then select nyo tong filter, browse. Okay, etong any yung category niya, hanapin nyo yung massing. Letter M. Mass. Yan, mass. And then, select natin tong mass dome na yan. Load mo yan. Okay, once na na-load yan, nandito yan sa may ating component. So, place component. Eto, place component, lalabas yung mass dome natin yan. And then, check nyo kung yung placement plane niya is nasa level 1 or sa level 0. So far, level 1 yung nakalagyan niya. Okay lang yan. Nasa tuktok yan na dito. So, i-place ko muna dito sa may gilid yan kasi kailangan nating i-center later on. Click ko yan. So, meron na tayong yung dome. So, kung hindi nagpapakita tong dome na to or nagiging invisible yung dome ninyo, punta kayo dito sa may massing on site
and then select nyo tong show mass floors. So pag in-click ko to, nawawala siya. Pero pag click ko to, nagkakaroon siya nung ating massing. Okay, parang ano lang yan, parang invisible siya something. Pero nagkakaroon siya ng lines. Okay, so balik tayo dito sa architecture. Sa level 1 para balik tayo sa level 1. Ngayon kukunin natin yung gitna nito. So model line natin. So pinakagitna yan. Pupunta doon. So yan is okay na. And then select nyo tong dome na yan. And then i-move natin siya. So kunin natin yung pinakagitna din nito. And then dito sa may gitna niyan. Okay. So far, laki pa rin yung ating dome. Ngayon, may measure natin yung radius nitong outer wall natin dito sa may gitna. So, 2980 yung nakalagay dyan. Yan. 2980. Okay. So, select nyo tong dome ninyo and then papalitan natin yung radius niya to 2980 and then yung height din niya ng 2980. Okay. And then, apply. So, sakto na yan doon sa ating wall. Tingin nyo dito, meron na tayo nito. Okay. So, dito na nagkakatalo kung minsan. Kung minsan, pwede. Kung minsan, hindi. So, ang gagawin natin dyan is roof by face. Okay. Subukan natin to. Okay. And then, select multiple ninyo. Click nyo to. And then, click nyo yung isa. And then, create roof. Yan. Nagkaka-error siya. So, ano nga ba yung, yung tendency nito? Kung minsan, merong pagkakamali yung ating Revit na parang etong massing na to is pwede lang para dun sa wall natin. So, hindi niya kinukonsider na roof etong massing natin. So, cancel natin yan. Ngayon, subukan natin pumunta dito sa architecture, tapos dito sa wall, and then wall by face. Okay? And then pag i-click natin to, so click, kita nyo, naging wall by face na siya. Wall siya pero nagiging roof. So ang thinking ng ng Revit is this is concrete roof siya. Okay? So yan yung ating dome roof. Okay, next naman is Dutch gable roof tayo. Dito ako nagkamali kanina. Okay, dun sa paggawa dito sa combination roof natin. Actually, ito yung Dutch gable roof natin. So, ito is edit natin to. Okay. I-delete ko yung mga walls nito. Okay, wireframe natin yan. Kunin natin yung wag na pala. Shaded. And then, select ko din to sa kabila. Yan. Delete ko yan. And then, etong roof na yan, i-edit ko yung footprint niya. Select ko tong dalawa na to. And then, gagawin ko siyang, i-define slope ko siya. And then, check ko yan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Kaya nga lang, hindi na nagko-connect yun. So, ang gagawin natin dyan is, punta tayo sa level 1. And then, sa-select natin tong, yan. Select natin to. Okay, nakikita natin yung cone doon. So, balik tayo sa level 1. Click natin to. And then, move natin yan. So, pag select natin dito, nawawala na yung ating roof doon. So, click natin to. And then, move natin siya pataas. Move. Ito, punta dito. Yan. So, yan na yung ating ang tawag doon, combination roof. Ngayon, uulitin natin yung ginawa natin dito sa may Dutch and gable roof. So, halos ganun lang din. Okay? So, dito, architecture, roof by footprint. Ayan. So, 900 lang at i-define natin yung slope niya. Okay? And then, punta tayo dito sa level 1. Dito sa Dutch and gable roof. And then, click natin tong rectangle. And then, offset natin ng 500. Okay? Click natin dito sa baba, interior na wall. Pero, nasa labas yung offset niya kasi. So, space bar lang yan. And then, click ninyo dito sa dulo. Yan. Nagkamali ako dito. So, modify natin yan. Select natin yung nasa loob and then undefine natin yung kanyang slope.
Yun, pag-check nyo yan, ganyan yung kanyang itsura. Okay? Flat roof. Subukan natin. Palitan natin to ng 200 mm na roof. Yan, para ganyan yung itsura niya. And then, gagawa ulit tayo ng ating roof dito naman sa gitna. Ito naman. So, roof by footprint ulit tayo and then palitan natin ng 200 mm roof to. Balik tayo dito sa level 1. Ngayon, wala tayong overhang naman. So, 0 yan and then undefine natin yung slope. So, rectangle lang yung gagamitin natin and then click dito sa dulo and then dito sa dulo. Okay? And then modify, select natin tong dalawa na yan and then create tayo ng slope. Okay? Maybe this one, itaas natin ng konti. Sabi natin 40 yung kanyang slope. Apply and then check natin yan. And then punta tayo dito sa 3D. Ganyan yung magiging itsura niya. Ngayon, katulad ng ginawa natin kanina dito sa combination roof, gagawa ulit tayo ng ating section. Punta tayo dito sa level 0. Dito lang sa level 0. Section. And then, hatiin natin siyang ganyan. Yan. And then, i-move natin dito sa may pinaka gitna ng dalawang model na yan para hindi makuha yung nandun sa dulo. And then, double click nyo lang to, mapupunta na kayo dito sa may section ng ating ginagawa. So, select nyo to, and then move natin yan dito papunta doon. Okay? And then, ang gagawin natin dyan is punta tayo dito sa level 1. Okay? Gagawa tayo ng wall dito. So, architecture, wall, and then dito tayo sa part na to. So, pero, kung naka wall center line yung location line nyo dito, click nyo tong finish face exterior. So, pag click nyo dito, kung nasa labas siya, spacebar lang yung pindutin ninyo para pumunta sa loob. Yan. Doon. Dito naman sa kabila, escape lang natin yan sa kabila, pumunta doon. Ito. Okay? And then, pagpunta mo dito sa 3D, mataas to. Ngayon, select natin tong dalawa na yan, and then, attach natin sa top natin. Click yan. And then from there, you already have your Dutch gable roof natin. Okay? So, yan yung ating Dutch gable roof. So, next natin is tong pyramid hip roof. Para magawa ninyo yung pyramid hip roof na to, is dapat square yung inyong anong tag dito? Itong ating floor plan. So, para magawa natin yan, punta tayo dito sa level 0 and then we see kung square talaga siya. Sabihin natin 5,000 na lang to. Yan. And then, dito sa kabila is 5,000 din. Yan. So, square na siya. Ngayon, same as dun sa ginawa natin sa hip roof, ganun lang din. So, roof by footprint, yes. And then, punta tayo dito sa level 1, itong pyramid hip roof na to. Mag-overhang tayo ng 900. Okay, define slope natin, pick wall. Yan, pick natin yung mga walls niyan. And then, check. Yan. So, pagdating mo dito sa ganyan yung magiging itsura ng pyramid hip roof natin. So, lahat ng sides is may hip roof and then dun sa dulo yung parang patusok. Okay? Yan yung ating pyramid hip roof. Okay, ang next natin is itong gambrel roof. Ito yung mga ginagamit sa mga barn na structures. So, para magawa natin yan, punta tayo dito sa level 1 and then architecture, roof, and then roof by footprint. Pero hindi tayo gagamit ng ating wall. Gagamit tayo ng line. Yan, line na yan. Pero, undefine natin yung slope and then yung offset natin will be 900. Okay? And then from here, siguro 1,000 yung gamitin natin. Okay? And then dito, there, and then 1,000 ulit dito. Yan. Okay? And then, escape natin yan. And then, palitan natin ng 0 yung offset natin. Click natin dito sa dulo, tapos sa dulo. Okay?
and then escape nyo lang, and then select nyo itong dulo na itong pinakadulo na pinakataas na line natin, and define natin yung slope. So medyo mababa yung magiging itsura niyan. So 30, itong 30 na to, subukan nating lagyan ng nasa 45. Okay, eto siguro i-move pa natin ng konti dito. Iyan. Okay, and then click check. So yan yung magiging itsura ng isang part ng ating roof. Ngayon, ang gagawin natin dyan, i-mirror natin ito. Punta ulit tayo sa level 1. And then, mirror natin by drawing yung axis. So, click nyo to. Then, hanapin nyo yung pinakagitna ng ating wall. Pupunta dyan, pupunta dito sa kabila. Yan. So, we have yung ating dalawang roof. Ngayon, para makita nyo yung pinakadulong dulo talaga nung roof na yan, yung dito siya, yung etong part na to. Kasi hahati siya using yung ating parang yung cut plane ng level 1. Punta tayo dito sa level 1, and then punta kayo dito sa view range natin. Tatasan ko to ng 4,000 yung top natin, kasi hindi dapat mas mataas dapat yung top kesa dun sa cut plane. Ngayon dito sa cut plane, tatasan ko siya ng 3,000. Okay, apply, clip, close natin kasi 400 naman pala yung lagay ko, 4,000 dapat yan. Click apply, and then okay. So nakita nyo yung dulo, makikita nyo na yung dulo ng ating anong tawag dito, ng ating dalawang roofing. Ngayon, bakit ko ginawa yan? Kasi kailangan ko makuha yung dulo nito at saka dulo doon, kasi magdadagdag pa tayo ng another na roof. So roof ulit, roof by footprint, and then yung sa rectangle, and then click natin sa dulong nito, tapos sa dulo doon. Ngayon dito sa modify, click nyo tong dalawa na to, control select lang yan, and then define nyo yung roof na to. Siguro babaan natin to ng mga 20, yan, and then click check. So nakita nyo nandyan din yung roof na yon. So pagdating dito natin dito sa may 3D, okay, ganyan yung itsura niya, mababa. Ngayon, ang gagawin natin, same as dun sa ginawa natin sa mansard roof or yung mga roof na gito, combination roof, i-section ulit natin ito. Click nyo yung section, and then there, at saka dito. Ngayon, pailitin lang natin ito para hindi makuha yung ibang mga models. Okay, and then double click nyo tong section na to, makikita nyo na to. Move natin tong nasa babang babang roof niya. Okay, click natin itong move, and then click natin yung pinakataas nito, and then yung pinakataas niyan. Ngayon, para ma-join natin silang lahat, click itong join, select this one, and this one, this one, and this one. So nag-join na silang lahat. Okay, siguro ito cut off level none, base level plumb cut slope, base level 1, 0. Okay, that's okay. Balik tayo sa 3D, and then hover natin to, then click tab, select, attach to top base, eto. Okay, click okay mo lang yung error na yan. Okay, and then another one, attach top, this one. Yeah, click lang yung error na yon, and then attach ulit, click this one. Click okay. So yan na yung ating gambrel roof natin. Okay? Then next natin is tong hexagonal na roof na to. Very simple lang din to, parang nung gumagawa tayo ng ating hip roof. So from there, click natin architecture roof, and then roof by footprint, and then overhang natin is 900, and then define slope lang natin, and then pick natin yung ating wall. So pick natin yung wall na yan. Yan. So lahat ng wall kailangan nating i-pick. Yan. And then click check. Yan na yung ating hexagonal tool. Saan natin nagagamit to? Sa mga gazebo. Yan. So yan yung ating hexagonal roof. Okay, and then next natin is yung pinakalas natin is monitor roof. Ito naman yung mga ginagamit sa mga manufacturing plant o sa mga warehouse. Okay, para magawa natin yan,
dito tayo sa may level 1. Okay. Level 1, and then click natin itong roof by footprint, and then undefine natin yung slope, overhang natin 900, and then pick natin yung walls. Yan. Okay, and then itong dalawa na to yung ipipick natin for slope. Select natin itong dalawa na to, and then define natin yung slope natin. So and then, gagawa tayo ng butas dito sa gitna. Okay? Click natin tong rectangle, and then i-offset natin siya ng, sabi natin mga 900 din. Okay? Then, from that 900, click natin tong loob, and then spacebar natin siya para ma-invert yung offset niya. Yan, and then click here. Okay? Pag check natin dito, magiging ganyan yung kanyang itsura. Okay? Since dito sa level 1, makikita naman natin yung dulo nito. Okay? Gagawa ulit tayo ng roof na naman. Okay? So, dito sa roof by footprint, ngayon, overhang ng 900. Okay? Overhang lang natin ito ng 500. And then, wag tayong mag-define ng slope. Click natin tong rectangle. And then select natin ito, rectangle, mag-offset ulit pala tayo ulit, 500, and then select natin to, papunta doon. Ngayon, click modify, select nyo tong dalawang line na to, sa dulo, and then define slope. Then 30 lang din. Okay? Pag check nyo yan, magiging ganyan yung itsura niya. Ngayon, gagawin ulit natin dyan is maglalagay tayo ng section natin from here to there. Okay? And then, di na natin kailangang habaan kasi wala ng model doon. Okay? Or i-adjust itong mga to kasi wala na yung mga model doon. So, double click nyo lang to. And nandito na yung ating roof. Bakit sobra? Okay, tama, sobra pala. So, dito, pwede mong i-move pataas. Yan. So, from this point, papunta doon, sabi nating nasa 1,000 or 1,500. Yan. Okay, yan. Yung ating roof. And then, balik tayo sa level 1. Ngayon, dito tayo gagawa ng wall natin. Okay, from that, click natin yung architecture, wall, and then rectangle, and then same as before, itong finish face or exterior ang gagamitin natin. So, yan, papunta doon. Okay, yan. And then, balik tayo sa 3D. So, ang taas. Taas nito. So, parang mali yung ginawa natin. Control Z natin. Mali yung kinuhanan natin ng taas nito. Dapat yung hindi ko na makita yung ating wireframe. Yun. So, kailangan kong ilagay ng wireframe para makita ko yung kanyang nasa loob. Yung loob na butas yung ating gagamitin. So, wall, cancel, and then click, check nyo kung exterior face, finish face exterior talaga siya. And then, dapat rectangle siya. And then, click nyo to, papunta dito. Okay? And then, punta tayo sa 3D. Skip natin yan, 3D. And then, hover nyo dito, and then select tab, select, and then attach to top base, select nyo to. Okay. So, pero, meron tayong, ano dito, yung, eto, may wall tayo dito. So, ang gagawin natin dyan, unahin mo pala muna natin ito, tab, select, and then attach to top base, ito, attach na yan. So, ito ulit, hover nyo to, and then tab, select, and then attach to top base, select nyo yung base naman ngayon. So, parang magiging base itong roof na to. Select yung base, select nyo yan,
And then, detach target natin. Yan. And then, makikita nyo, hindi siya, ayaw niya. So, anyway, subukan ulit natin. Ito, tab select, attach to top base. Subukan natin to. Select. Highlighted words attached to but missed the highlighted. Okay. So, subukan natin cancel natin yan. Subukan natin tong edit footprint. Ngayon, punta tayo sa level 1. Ngayon, itong mga to is itaas natin siya dito. Okay. Yan. Yan. And then, eto, para ma-attach siya. Yan. And then, balik tayo sa 3D. Eto, hover natin yan. Tab, select. And then, attach to top base. Eto, base na lang. Then, select natin yan. So, yun. Kailangan palang nakapatong yung ating wall doon para mabawasan yon. So, nakita nyo, malinis na yung sa loob. So, yan yung ating monitor roof. So far, natapos natin yung ating 23 na roof na mga exercises. So, sana nakatulong ako sa paggawa ninyo ng inyong Revit projects for para maging bihasa tayo sa paggamit ng Revit. Salamat. Dito na lang muna and hoping na makita ko kayo ulit sa ating another videos. Salamat and have a good day everyone.